Wala ng tagas, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa social media matapos humanap si Sandro at diretsahang ilaglag ang kanyang ama na si Pangulong Goting Jr. sa publiko. Kasabay nito sumabog online ang mga ebidensyang isinapubliko na umuni magpapatunay sa kanyang paninira at mga aligasyon laban sa Pangulo. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, humarap si Sandro sa harap ng media at ipinaliwanag ang mga detalye ng umunoy katiwalian, hindi tamang pamumuno at iba pang kontrobersyal na aksyon na kinasasangkutan ng kanyang ama. Ang mga ebidensya kabilang ang mga dokumento at video clips ay agad na naging viral sa social media na nagdulot ng malaking diskusyon at pagkabigla sa publiko. Maraming netizens ang nag-react sa pasabog na revelasyon at humihiling ng agarang aksyon mula sa mga otoridad. Sa kabila ng malakas na ebidensya at viral na ulat, nananatiling tahimik ang kampo ni Goting at wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang. Samantala, patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susunod na hakbang at posibleng imbestigasyon habang lumalakas ang panawagan para sa hustisya at paglilinaw sa mga inilabas na aligasyon ni Sandro. Ang tanong ngayon ng marami, magiging mabisang tugon ba ang Pangulo sa nakalap na ebidensya o tuluyan ng lalala ang krisis sa kanyang pamumuno? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sa mga mukha nila na totoo pala yung sinasabi ni PRRD nung nung 2022 pa, nung kampanyahan pa, hindi kami naniwala. Sabi pa namin Mangkanor. Isa daw patunay na totoo yung sinasabi ni PRRD. Tatanungin ko kayo. Hindi, ito mabilis na tanong lang ha. Mabilis na tanong lang. Katulad nga na sinasabi ko sa inyo ha. Ito yung ilagay nyo sa mga kukote nyo ha. Bakit bu? Hindi, ito ilagay nyo sa mga kukote nyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo na si Maharlika, kapag meron siyang hawak na ebidensya, inilalabas niya kagad yan. Diba? O, kita ninyo, nakuha niya ebidensya, inilabas niya kagad, ipinost niya sa Twitter, tama? O, tama ba yung ating sinasabi? O, na si Madam Maharlikang idol natin, kapag meron niyang hawak na ebidensya, inilalabas agad yan. O kaya nga ang tanong ko, nasa na yung video? O kasi kung itong ebidensya to ng PIDEA, kasi mabigat din ito mga bossing, napakabigat din ito. Kung yung ebidensya na to ng PIDEA, inilabas niya yan kagad, tapos binlock or tinanggal-tanggal lang niya yung mga other parties involved, o kumbaga naka-highlight lang dun yung pangalan at saka yung palayaw. So which is very accurate ha, kasi yung palayaw na nakalagay doon is yung palayaw nung kanyang super ate sa kanya. So ang kwento mga bossing is napanood na daw niya yung video. O kaya magtataka ka, bakit hindi pa nilalabas? Ang sabi, ilabas na lang sa ganitong panahon. Sa June pa yata ilalabas. Nagtataka ako kung sa June pa ilalabas yung mga ebidensya, bakit itong PIDEA document na ito, bakit nilabas ngayon? So may part daw ito, sabi ni Janet, may part 1, part 2. Para palang si Libayan to, no? Kasi si Libayan ganyan may part 1, part 2 hanggang part 10. Sabi nga dito ni Owi67, inilabas na yung PIDEA, bakit yung video wala pa? Hindi ba yun ang sinasabi ko sa inyo na si Maharlika, kung meron po siyang pinanghahawakan at the moment, sure ako ilalabas niya yan. Kaya nga yung video na yan talaga yung inaantay ko dahil inuutay-utay nila yan eh. Ngayon, eto.
Ayun, sabi niya, tama naman siya, timing, ha? Timing na ano? Timing na ninakaw na lahat ng pera natin, ganon? Timing na tirik na lahat ng mata natin, dun palalabas yan? Oh, ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Ito itatanong ko sa inyo, ha? Ito itatanong ko sa inyo. Okay. So ito bang inilabas na papeles na ito, yung PIDEA na yan? Hindi ko din na downplay, ha. I'm just asking questions sa inyong mga matatalino. O sa inyong mga matatalino na na mga tagapanood natin. O question. Anong bago? Anong bago doon sa ipinakita ni Maharlika? So question, what does the PIDEA document prove? Anong proof na nung nilabas niyang dokumento? Tanungin ko kayo, ikaw Doomsday, total naman idol mo si Maharlika. Bigyan kita ng pagkakataon. What are you, ano yung nakita mo, yung pinakita yung PIDEA document na yan? Kumbaga, anong bagong impormasyon yung nakarating sa iyo? Anong impormasyon yung nakarating sa iyo na ba? Nung nakita mo yun, what does it say? Alam mo, sabi nga ni Doomsday, si Maharlika ang nagpakita ng proof. Ayun na nga, and what does that prove? Na addict? Noon pa namin alam. 2022 pa lang, nung sinabi ni PRD, naniwala kami. Kaya nga iba yung kinandidato namin. So yung ipinakita niyong PIDEA na yan, i-proof na nabudol kayo. Preba po yan na kayo po ay binudol na itong mga vloggers na ito na nambudol sa inyo into voting for whomever won. Iba yung may, sabi ni Doomsday, iba yung may proof. So are you saying na nung sinasabi ni PRRD noong 2022, wala siyang prueba, hindi totoo? O paano yan? May prueba na. So ano na masasabi mo? Hindi totoo na sinabi ni PRRD kasi wala siyang prueba. Pero yung sinabi ni Maharlika ngayon, totoo na kasi may prueba. Ganun ba yon? Kasi hindi ko maintindihan sa inyo, kinatutuwa nyo eh. Pinapanood ko yung kanina. Actually, noong nasa Davao kami, pinag-uusapan na namin yun. Kaya nga, Doomsday. May prueba na ngayon. Ano mangyayari ngayon? Ano na mangyayari doon sa prueba niya? Ano nga nagbago doon sa prueba? Hindi ba? Di lalo lang lumakas yung ating paniniwala na bangag nga. Tapos, ano na mangyayari? Bangag, ano na mangyayari ngayon? Noong 2022, sinasabi niya na yan. Ano sabi ni Maharlika noon? Mangkanor, Mangkanor. Matagal na pong alam yan. With or without that PIDEA thing, alam na po ng tao yan. Yung pruweba na yan is titigan yung maigi dahil yung pruweba na yan is proof na si PRD is saying the truth or telling the truth nung 2022 nung sinabi niya, ayoko dyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So yun lang yung masasabi ko dyan. So excited ba ako na nakita ko yan? Okay lang. Hindi na kasi alam ko na ako, ang paniniwala ko kasi si PRD hindi yan magsasabi ng katarantaduhan dahil mahal niya ng Pilipinas. Hindi niya lolokohin ng Pilipinas at ang Pilipino dahil mahal niya ng mga Pilipino at Pilipinas. Kaya nung sinabi niya 2022, naniwala na ako kagad.
O sabi ni Doomsday, mas naging solid because of Maharlika. What? Mas naging solid because of Maharlika? So are you saying na mas may timbang sa iyo sinasabi ni Maharlika kaysa kay Duterte? Tanga mo naman. Alam mo, Doomsday, ito ang masasabi ko. Ikaw ay classic na fanatic. Ganyan yung mga fanatic, mga bossing, masyadong lulong na lulong sa tao. Yan yung sinasabi natin, the reason why meron tayong maling pamamahala ngayon, it's because masyado kayong fanatic sa tao. Masyado kayong panatiko sa mga sinusubaybayan nyo. Enough para halos sambahin nyo na. Yan ang malaking pagkakamali ng mga Pilipino. Every time na nagkakaroon ng eleksyon, yan ang ating preference. Kung sino yung idol natin. Anak ni ganito, anak ni ganyan, idol ni ganito, idol ni ganyan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ang dami nilang pinag-aaway. Oh, hindi ba? Inaway nila si Isko. Inaway si Pacquiao. Inaway si Robredo. Lahat inaway nila. Kumbaga lahat, kumbaga siniraan nila sa mga vlog nila. Pati si PRRD, ginawa pa nilang manyakis at rapist. Dahil lang sinabi ni PRD yung katotohanan na delikids tayo dyan. Utak pulburon yan. O hindi ba? O anong nangyari? O tapos ngayon kayo yung naglalabas ng mga ebidensya. Eh kung naniwala sana kayo nun, eh di wala kahirap-hirap. O kaya yun lang yun. Yun lang ang sinasabi natin na when I watch that video, kasi sabi ko nga sa inyo, laging iba ang opinion ng Banateros. Nung nakita ko yan, nothing new. Kasi nga alam ko na yan eh. Ano lang siya, it's just parang solidifying what PRRD is saying. But the point is, even without that, pag sinabi ni PRD naniniwala na kami mga DDS kagad, alam mo kung bakit? Kasi si PRD hindi yan nagsisinungaling. Kahit binawi niya na yung mga pinagsasabi niya nun sa Davao, naniniwala pa rin kami kay PRRD. Cynthia Osborne. Ay, maraming salamat Cynthia Osborne dyan sa Australia. Oy, mga taga-Australia dyan, kaway-kaway. Oy, mga friends natin dyan sa Australia, magandang umahapon, gabi na pala sa inyo dyan. Hindi ba? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo kayo nag-open yan eh. Kayo nag-open yan. Ayaw ko sanang saktan ang mga damdamin ninyo. Kasi alam ko nasabik kayo dyan sa PIDEA result na yan. Sa PIDEA document na yan. Hindi nyo ba napansin na yung gobyerno natin ngayon never asked PRRD for that said document? Because this government knows about that document. Alam po nila yan pare-parehas. Because kung ano man yung vision nila, it's a known secret, ika nga. Hindi ko nga sana masyadong yan kasi alam ko may mga kaibigan tayong mga vloggers na ikinontent yan, nagbubunyi. Tuwan-tuwa tungkol dyan. Sa akin lang kasi, there's nothing new with what's in that document because again, naniwala kami kay PRD 2022 pa lang. And until now, naniniwala kami doon with or without that document, we believe sa lahat ng sinasabi ni PRRD. Pasensya na if I burst your bubble. Pasensya na if you have parang you're expecting na this is something that I will hype. Sorry, alam ko na kasi ito eh. Alam na natin lahat, di ba nga? Kaya nga ano nga tawag nyo? Pulburonic na nga ang tawag nyo because alam nyo na nga yan, pare-parehas eh.
Di ba? So, ano meron dito sa papel na to? Oh, sige, bigyan natin si Christ is powerful. Si Maharlika man lang talaga naglabas. Tanga. Nagsasabi mo, ginamit mo pa yung pangalan ng Diyos. Gunggong! 2022 pa lang, sinabi na ni PRRD yan. 2022. Kampanya pa lang, sinabi na ni PRRD yan. Anong sinabi mo si Maharlika lang naglabas? Si Maharlika yung isa sa mga hindi naniwala. Si Maharlika yung nanira kay PRRD nung narinig niya yan. Oh, sabi naman nito, ba't ka better? Oh, ba't ka better? Hindi ako better. Oh, sabi nito, Anel, ina to mga to, ang bobobo talagang mga hayop. Alam mo mga loyalistang tanga eh. Ba't ka better kay Mahal? Hindi ako better. At hindi rin ako bitter. Baka bitter yung ibig mong sabihin. Iba po yung bitter sa better. Oh, yung better, ibig sabihin niyan, mas magaling ako sa kanya. Which I never say na magaling ako sa kanya. At hindi rin ako bitter if that's what you're trying to say. Hindi ako bitter kasi wala naman akong paki sa kanya in the first place. Oh, never ko naman siyang pinagkakitaan. Utang ina nyo. Pupunta kayo. Sabi ko sa inyo, kailangan may dala kayong kanyon pag kayo ng bash dito. Masakit ang katotohanan, Leonola Rirado. Napakasakit ng katotohanan. Pero yan po ang totoo, kaya isaksak mo sa baga mo. Bitter siguro, bitter. Ito na, tinulungan ka na ng mga subscriber ko. Bitter, hindi better, ha? Yung parang ampalaya, ganon, bitter, mapait. Oh, wrong is spelling wrong. Tanginan nyo. Kayo na nga ng budol sa Pilipinas, nagmamagaling pa kayo, mga hinayo pa kayo. Kaya nga nakaupo yan sa Malacanang, kasalanan nyo mga putang ina nyo eh. Tangang puto. O, sino pa? Sino pa ang magagalit? Sabi ko nga sa inyo, wag nyo kasing pinipilit yung hindi naman natin dapat pinag-uusapan. O, limbawa, katulad niya, ayaw ko talaga itong pag-usapan eh, kasi nothing new. O, tas nakita ko yung mga vlogger na kaibigan ko, talaga tuwa-tuwa sila. Yes, galing ni Marlica. Eh, kaya lang ibang isip ng Banateros eh. O, mahirap kaming pasayahin. O, lalo na kung yung hinahanapan nyo pa lang ng ebidensya, alam na namin, 2022 pa. Diyos ko, isa pa tong tangan to, si Doomsday. O, ilang araw ng tanga to, it's you because of the proof, gunggong. Hindi na nga bago yan, 2022 pa nga eh. Nung nasa Davao nga, sinabi na ni PRD, anong bago dyan? Bago dahil sa proof. Bobo. Sa tingin mo ba walang prueba si PRRD? Hindi lang siya bida-bida katulad nyo. Ang sasabi mo. So are you saying si PRRD nagsasalita ng walang prueba? Kailangan ba ipakita ni PRRD sa pagmumukha mo yung lahat ng sinasabi niya? Hindi pa ba enough sa'yo yung track record niya? Tanga ka? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Huwag masyadong fanatic. Ang kukulit nyo para kayong mga bulbul. Sabi nito, kalma. Ay hindi, kalmado na ako niyan. Kalmado pa ako niyan. Jackie Arzobal, maraming salamat sa iyo, Jackie, ha. Kalmado pa ako nito. Oo, kasi kapag nagkulay green na ako, ayun na, pag ako si Incredible Dada, pag nagkulay verde na ako, mukha na akong si Shrek. Ayun, hindi na ako kalmado nun.
Dabawin niya. Diyos mio, Dabawin niya, walang bago dyan. Sabi nga ni Dabawin niya, sila lang naman ang di naniwala kay PRRD, kaya bago sa kanila yan. Bago yan sa inyo, kasi mga tanga kayo. Sinabi na sa inyo noong 2022, nagpakatanga kayo. Naniwala kayo sa tanso. Naniwala kayo sa 20 pesos na kilo ng bigas. Puta ina, ngayon, tuwan-tuwa kayo dyan sa kapirasong papel na yan. Pucha, laos na yan eh. Lumang tugtugin na yan. Dabawin niya. May message ako sa iyo, ha? Dabawin niya, we love you very much. Oy, ang dami na namin utang sa iyo, Dabawin niya, ha? Huwag ka mag-alala, pagbalik namin ng Davao, dadalhin namin dyan yung Mega Mall. Sige, Doomsday Channel, ipagkano mo pa, lalo mong panindigan yung kabobohan mo. It's you because of the proof. Face reality 2022 is all talk. Bobo. Kung ang nagsabi yung nanay mo, hindi kami maniniwala, sure ako, chismis yan. Pero kung ang nagsabi si PRRD, maniniwala ka kasi si Duterte yan, tanga. Napaka-bobo nitong putang inan to. Huli mo na yan, ha. Huling bobong comment mo na yan. Anharot, alam mo na gagawin sa Tolongges na yan. Napakatanga. Sabi pa ng putang ina, tinan mo ha, sabi pa ng putang ina. Hindi po tinatanggap sa korte ang all talk. Bobo, bakit nasa korte ba tayo? Putang ina, nagmamagaling pa kayo eh. Katangahan nga yung mga pinagbububuto nyo. Inutil. Putang ina, nasa korte ba tayo? Inutil. Ha? Ano to? Korte ba to? Yung nagsabi ba si PRRD, nasa korte ba siya, tanga? Di ba sinabi niya yun sa media? Diyos ko po. Gunggong. Ibang klase talaga. Utang ina. Wala nang pag-asa itong mga ganitong mga tao, mga tanga na talaga yan. Wala na tayo magagawa dyan. Yung mga ganyan tao, ano na yan, kumbaga, yung mga sabaw na talaga mga utak niyan. Yan yung mga kakabasa ng mga Biblia na pabaliktad. Ipapaliwanag na sa iyo ni Bright Naria, ha, Doomsday, ha. Ang pagboto di kailangan pumunta sa korte. At ang kaso ay wala naman sa korte. Sinabi po yan ni PRD noong 2022 dahil boboto tayo lahat. Ayaw niyang bumoto tayo sa adik. Ngayon, kung sinasabi mo wala siyang prueba noon, puta, ito na nangyari. Kaya kayo mga bobo talaga kayo. Kayo may kasalanan talaga kung bakit nagkaleche-leche Pilipinas. Ganun yan, di ba? So pasensya na, doon sa mga tuwan-tuwa dyan sa ebidensya na yan. But that evidence doesn't change anything. It doesn't kumbaga, there's nothing new about it, mga bossing. I'm sorry to say, there is nothing new about that paper. Wala po siyang bagong balitang inilabas. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang inaantay na lang namin is yung, although alam na namin na pulboronic talaga yan, ang inaantay na lang talaga namin yung video na sinasabi nyo. Ganun yun, yung mga yan ang inaano natin. Yun lang ang masasabi. Pasensya na dun na sa mga kaibigan natin na nag-content niya na talagang tuwang-tuwa. At tapang na tapang kay Maharlika about it. Matapang naman talaga si Maharlika. Ikaw ba naman ang nasa Amerika? Ikaw ba naman ang American citizen? Kaya nga nagsumbong na daw siya sa FBI. Imagine na nagsumbong siya sa FBI. It's because she's bound. She is covered by the law ng Amerika. At kung ipapapatay siya ng Pilipino,
dyan sa Amerika, hindi pwede yun sa batas ng Amerika dahil again, Americans feeling talaga nila they are above everyone. Maharlika po is an American citizen, hindi na po Pilipino ang passport niyan. Kaya po, yung dokumento na yan, nakarating yan sa kanya kasi mas less yung yung pagiging delikado kapag siya naglabas because again, hindi po siya Pilipino. Imagine niyo kung isang mga vlogger dito sa Pilipinas ang naglabas yan, imagine niyo kung anong mangyayari sa kanya. Kaya maraming salamat kay Maharlika dahil pinatututuhanan niya yung mga sinasabi ni PRRD noong 2022 pa. But again, ang mako-convince lang niya is yung mga kasamahan niya na nabudol at nambudol din. Tayo po na mga legit DDS na nakinig kay Tatay Digong, wala na pong bago sa atin. Lovely Mendoza. Oh, I'm so convinced na. Galing mo. Talaga ba? Naku, thank you very much ha. Oh, pasensya na. Avril, Daisy, 9. Maraming salamat sa iyo dyan sa Saudi Arabia. Magandang hapon sa iyo. O hindi ba? So ngayon lumalabas. Ngayon na talaga lumalabas. Now, lahat ng sinabi ni PRRD during nung mga panahon na yan are all true. So siguro naman kung may sasabihin ulit si PRRD in the near future, maniniwala na kayo. Baka naman hanapan nyo pa ulit ng ebidensya yan. O to the point na magkamali na naman tayo sa pagpili. Tapos panibagong 6 na taon na paghihirap na naman sa Pilipinas dahil kakahanap nyo ng ebidensya. Oh, pasensya na talaga doon sa mga tuwan-tuwa dyan. Again, kaming mga banateros, kami po dito sa channel, nothing new. It's just kumbaga it's an old story, an old song already. Sabi nga ni Shadowkill, Boss Da. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!